Nuro ng ating Panginoon. Ang lahat po ay naanyayahang lumuhod bilang tanda sa paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakila, walang kapantay, noon ngayon at kailanman. Pag-ibig ay marapat kanino man. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Anong ganda ng buhay kung payapa ang kaisipan? Anong saya ng buhay kung may kasiyahan? Ano ang dulot ng liwanag upang ika'y makasilay? Sadyang kay hirap lumakad kung dilim ang tinatahak. Subalit kung amang taglay ng bawat anak niyang binuhay, tuwirang walang mananahan sa dilim na ibinigay ng kanyang kalaban upang ito'y gupuin, kundi bagkus siya ang tunay na maghahangot, mag-aangat kanino man, sapagkat siyang tunay na nagbibigay buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga,
kundi ang Diyos, na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos, at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa nailagay na si Jesucristo. May nagtatayo na gagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gagamit ng kahoy, dayami o pinaggapasan. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat ang araw na iyaon ay ihahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay manatili, ang nagtayo nito'y tatanggap ng gantimpala. Ngunit kung masunog, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, mailigtas siya lamang ay parang nagdaan sa apoy. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya marunong, ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong, sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Marami ang nagmimithi, ngunit ilan kaya ang tuwirang tatanggap? Nagmimithi ng tunay na buhay, ng tunay na saya, ng tunay na ligaya. Lahat ng tao halos gusto'y masaya, maligaya sila. Ngunit sino ba ang tunay na pagmumulan ng ganang ligayang mula sa hindi nila makukuha kailanman kanino man? O kay buti ng Ama sadyang kay dakila niya, ang pundasyon niya ay matibay, matatag, at malalim. Yaw na nga ang kanyang kaloob na Espiritu sa mga tao, na kung mananahan sa bawat isa, walang magiging mabuhay, walang magiging hiwalay, at walang magiging wasak, sapagkat ang Ama ang tagapagbuo, tagapagpaalab ng pag-ibig ninuman, tagapagpasiglab ng liwanag, tagapagningas ng apoy, at tagapagdulot ng buhay. Ano nga ba ang kaloob niya? Sino nga ba ang dapat mabahaginan? Lahat ng tao'y nais niyang ibahagi ito. Ang tunay na galak, ang tunay na saya ng buhay. Ngunit sadyang ganyan. Kung magkaminsan, bakit ka ba naririto? Halimbawa, kayong may karamdaman. Pumarito ba kayo ng ganang inyong sarili para may makuha kayo't kamtin sa inyong sarili? O naglalayon kayo ng tunay na higit na kamtanyo'y ang magdudulot sa inyo ng isang hindi nyo kayang gawain at bigay ng kapwa? Tulad ng may karamdaman.
Ano ba ang layon at nasa ng Ama? Maigawad sa iyo ang kagalingan, maibigay sa iyo ang kagalingan, ngunit paano mo ito lubos nakakamtan? Huwag naman kayong magdaramdam at lalong huwag naman kayong masasaktan. Ang gawain ito ay pundasyon na malalim, na hindi tao ang nagpundasyon. Hindi tao ang nagpalago, hindi tao ang nagpalalim. Hindi tao ang naghukay ng bawat paligid upang mapatatag ang bawat haligi. Ngunit sino kaya ang tuwirang tatahanan nito at mananahan naman sa Kanya? Katotohanan ang sa akin tinuturan. Karamdaman ay di nais ng tao. Ngunit kung sa karamdaman mo, doon ka magigising sa katotohanan, ipagpasalamat mo pa ito. Kung sa karamdaman mo, doon ka magigising at magliliwanag na tuwiran, purihin mo ang Ama at naganap ito sa buhay mo. Kung sa karamdamang taglay mo, doon mo siya makikilala at mararamdaman. Madarama mong tuwiran ang wagas niyang pagmamahal. Magpasalamat ka sapagkat tuwirang mahal ka. Katulad niya. Nasaan kaya ang isip mo? Nasaan kaya ang damdamin mo? Naroroon kaya sa iyong kinikilala? O sadya nga bang kinikilala mo siya? Ang Ama'y habag na habag sa kanyang mga anak. Ngunit ang habag ba niya'y nararamdaman at pinahahalagahan ng kanyang mga kinahahabagan? Ang Ama'y lumilingap, ngunit nararamdaman ba ng mga nililingap niya? Lagi niyong tatandaan, ang inyong katawan ay templo niya. At huwag niyong wasakin ito sapagkat binubuong patuloy niya. Huwag niyo ring linlangin ang sarili ninyo sapagkat habang nililinlang ang sarili niyong pagkatao, lalong nawawalan kayo at di kayo nagkakaroon. Sapagkat ang bawat nakikipagtotoo sa hindi niya nakikita, siya rin ang nakikinabang at nagpapala sa buhay. Alalaong baga, ayaw ng tao ang sakit, higit ang Ama, ayaw niyang siya'y magdusa. Ngunit sa sakit mo, kung doon ka matututong, lubos mo siyang tanggapin at magliwanag ang isipan, pasalamatan mo nga siya tuwina kung magigising ka sa katotohanan. Makapananahan siya sa iyo at patatatagin ka sa iyong buhay araw at gabi man, liligaya ka man din. Sa kabila ng iyong karamdaman, makikita mo kung paano siya kumilos at mapapatotohanan niyang kaya kanyang pagtibayin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Kayo, kung magtitindig kayo ng isang tahanan, gusto nyo ba yung mabuhay? O tutumba? Hindi. Gusto nyo matatag matibay siya, di baga? Kaya anong gagawin nyo? Kahit na maliit lang na tahanan ang ipupundasyon mo. Hindi ba kung hindi mo siya kayang ipatapos dahil kulang ang iyong halaga para ito'y magawa mong patapos? Ngunit yung pundasyon niya, ang paghuhukay mo ay palalalimin ito. Para nang sa gayon, kapag nabuo ang bawat panig niya, balangkas niya ay mabubuo at kung lalagyan mo ng bubong, ito'y hindi hahapay. Buhay bang Ama? Hindi man matapos ang kabuuan, ngunit sinisigurado, lalagyan mo yan ng bintana
lalagyan mo yan ng pintuan. Sapagkat, sa bintana, paano kang manunungawan? Paano kang papasok kung wala siyang pintuan? Kaya nga, sa isang tahanan ay napakahalaga ng pintuan at ng bintana. Kung ito'y lalagyan man ng hagdanan, kung ang kayarian niya ay mayroong hagdanan, matibay ding nilalagay ang hagdanan sapagkat hindi maaring akyatan na pagtuntong mo'y babagsak. Ano baga ang ibig kong ituran sa inyo mga mahal? Kung laging bubuksan lamang ng tao ang diwa niya at ang mga mata niya ay nakatuon sa mabubuting gawa ng Ama at tuwirang papapasukin ang Ama sa buong pagkatao nila, ano kaya ang hamak na hindi niya maiaalis sa kanyang hamak na kalalagayan? Ano kaya ang dilim niya na hindi hahawiin para ito'y magliwanag? Ang sabi nga, sa iyo bagang kalalagayan na nais mong gumaling, nakatuon na ba ang isip mo at damdamin sa pagbabagong buhay? O ang nais mo'y gumaling, ngunit hindi ka handa sa pagbabago mo? Mga minamahal, lagi niyong tatandaan, ang Ama'y naghihintay, hindi lamang para ika'y aliwin at pagalakin, kundi ikaw ay buhayin ng labis mong maramdaman ng pag-ibig niya. Ngunit, kung patuloy kanyang binubuhay ang pag-asa, binubuhay ang ligaya, ngunit di mo makita ang magaganda at mabubuting nasa niya, paano mo matutunghayan ang kadakilaan niya? Kaya, hindi maging matatag ang templo niya sa iyo. Laging nagiging mabuhay at marupok. Hindi siya makapanahang ganap sapagkat kapag ang umiral o nanag-ig sa tao ay ang damdamin niya at kaisipan bilang tao, wawasakin ang lahat, mawawala ang lahat na kanyang ipinundasyon na matatag. Mga mahal, di man ninyo ganang maabot na lahat ang aking binibigkas, ngunit ang may pandinig ay nakarinig. Kailangan ninyo ang isang tunay na patotoo at ibinigay ang katotohanan, isinugo ang Espiritu upang ang walang kaalaman ay magkaroon karunungan, sapagkat hindi nararapat na ang karunungan pansanlibutan lamang ang maghari at manguna sa katauhan. Sapagkat kung katalinuhang panglupa lamang ang maghahari kanino man, hindi niya tatamasahin ang pangako ng Ama sa bawat isang anak niya. Kaya maliwanag niyang ibinaba ang karunungang kaiba at ito'y magiging taglay kung tatanggapin ng nagdaratal, magbibigay ng karunungang di makikita, ni di mabibili, mapag-aaralan sa lupa. Halina kayo, magtanto kayo, magnilay kayo, at magbulay. Habag na habag ako sa inyo. Wika nga niyang maliwanag, higit sa inyong wala ng pag-asa. Wala ng kapag-apag-asa, maging sa kapwa nyo'y inawiyawan, tinututulan na kayo. Ngunit ako'y hindi. Patuloy ko kayong aaliwin, mamahalin, at lilingapin. Ngunit paano nyo ako mararamdaman? Paano nyo ako makikilala kung hindi nyo makita at malubos kilalanin ang aking sugo na espiritu na magtitindig at tatayo sa inyo ng matatag at matibay sa buhay nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga ma?
Isang araw, may tumulog. At hinangaan ko siya bilang tao, sapagkat di niya kinahiya ang kanyang sinabi. Apo Kunching, ako po ay nahihiya sa Diyos, sapagkat hanggang ngayon ako ay madali pang matukso sa laman. Madali pa akong maakit. At humanga. Bagamat siya'y pinagwikaan ng aral, ngunit sinabi sa kanya, magalak ka, may lakas loob kang sabihin mo yaan. At mas mapalad ka sa mga nagkukunwarit nagmamaang-maangan, sapagkat sila nagsasabing nagbago, ngunit sa sarili, hindi naman totoo. Ikaw, pinagsusumakitan mo. Paano mo ba magagawa ito? Kalimutan mo muna ang sarili mong pita ng laman. Sapagkat sa iyong kalalagayan, marapat na hindi ka na nag-iisip ng kung ano-ano, lalo't higit ang panawagan ng laman mo. Sapagkat ang marapat mong kamtin ay ang makalakad ka na ng diretso. Ngunit hanggang ngayon, sa dakong ito, naririto ka man, pumaparito ka man, hindi mo pa rin makita ang tunay na totoo at liwanag ng buhay. Ilan na nga ba ang kinupkop sa dakong ito? Na ang mga lingkod ay nahahabag, naaawa, bibigyan ng damit, bibigyan ng pamasahe. Subalit, ganun pa rin at gayon. Sarili nga ang pamilya ay sinasasawaan. Bakit? Dahil sa ugali. Walang taong hindi magbabago, pakatandaan ninyo. At mas madali pang magbago ang taong umaamin sa kanyang kasamaan at kamalian kaysa sa taong ang tingin sa sarili magaling, mabuti at mabait, sapagkat mahirap siyang ituwid at itama. Ngunit, ang taong alam niya ang kanyang ginagawa, tinatanggap niya at sinusuri niya ang kanyang mga ginagawa, at tinaamin niyang nagkakamali siya, napakagaan niyang baguhin. Kapag tumanggap siya at nabuksan ang kanyang damdamin, mapakagaan niyang magbagong buhay. Sapagkat alam niyang kilalanin ang kanyang kasalanan, alam niyang suriin ang kanyang kamalian. At ito ang marapat sa tao. Sapagkat habang ginugusto mong magbagong buhay at minimithi mong baguhin ang sarili mo, kaakibat mo'y Ama. Kasama mo siya sa pagtitimpi mo, sa pagnanasa mong magbago, sa isang araw na hindi mo namamalayan, lubos na ang iyong pagbabagong buhay. Ngunit paano nga magbabago ang isang taong pamilya niya sinusukuan, pamilya niya inaayawan, pamilya niya nilalayuan, tinatakasan? Paano nga mababago ang lahat? Mga mahal, kung narinig ninyo ang maliwanag na salita, kayo rin ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali, ngunit maging maingat ang bawat isa na nagtatayo. Ang bawat lingkod ay binigyan ng pundasyon, tinuruan sa dapat gawin, at ang bawat natutunan ay binabahagi naman.
Ang pandama ay binuksan upang maibahagi ang pandamang yaon sa kapwa nilalang. Kaya't ang mga nagpapakatuto at nagsisikap maging ganap, patuloy nilang hinahanap, inaapuhap sa isip at damdamin nila ang kaloob na mainam upang maibahagi sa kapwa nilalang. Subalit ilan kaya sa mga tuwirang nagpakatotoo at ang katapatan nila'y ginagawa sa kapwa-tao, na ang ginagawa nila'y maging totoo rin kaya sila? Ito ang mahirap sa mundo ng tao. Ito ang mahirap sa tao. May mga nagpapalagay na wala na silang dapat pag-aralan sapagkat alam na nilang lahat. May nagpapalagay namang sapat na ang ginawa nila sapagkat sila'y totoo at mabuting tao. Ngunit hindi roon sumusuri ang Ama sa mga gawang pagbibigay, sa gawang pananalitang maganda at mabuti, kundi sa damdamin ng bawat isa, sa kaloobang taglay ng bawat isa, kung gaano ka na ba kalalim at kabuti ng dala mo para ibigay niyang tapat kung sino siya at ano siya sa'yo. Magalak kayo at magpasalamat. Kayong nagtataglay ng matibay na loob. Kayong nagtataglay ng matapang na loob. Kayong nagtataglay na maliwanag na pangunawa. Kayong nagtataglay na malawak ang pangunawa. Kayong nagtataglay na maliwanag ang pag-iisip. Kayong nagtataglay na nagnanasang magpakababa. Sapagkat ang ginagawa ninyo ay tuwirang hindi inyo, at nagagawa nyo ito ganang hindi inyo, kundi ganang inyong tinanggap sa pakikipagtotoo nyo. Kaya mapalad kayo na masasabi, matatawag kayong anak na mapapalad. Kaya nga kung ano ang ginawa mo, siyang paghuhukom at paghatol sa iyo. Kaya't mapapalad kayo na hindi nasasaktan sa mabuting salita, sa tapat at totoong pangangaral, nang dahil ang pag-ibig ng Ama'y tapat kanino man, sapagkat ang layo niya'y maakay sa liwanag ang lahat, sapagkat ang nasa niya'y maituwid ng landas ang lahat, sapagkat ang layo niya'y mailigtas ang lahat. Hindi sa kung ano, nagutom lamang panglupa, kundi maging gutom ng kaluluwa at ng kabusugan ng kaluluwa at katawan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang mayroon ay masaya habang iniisip niya ang kanyang mga biyaya at pagpapala. Ngunit hanggang gayon lamang kung ang tao'y sumasaya at lumiligaya sa bagay at salapi, wala siyang kapanatagan, wala siyang kakontentuhan, at wala siyang kasiyahan. At ito'y nararamdaman sa kalooban ng tao. Kapag ang tao'y gayon ang nararamdaman, pagkatao pa ang nananaig sa kanya at hindi ang espiritu ng katotohanan. Kaya madali ninyong masuri ang inyong pagkatao sa oras na may nararamdaman kayo. Ang nararamdaman ninyo'y suriin yung ganap ito. Kayo ba ang pandamang ito'y galing sa Ama? Espiritu ba niya ang naghahari sa inyo? Kung magkagayon, purihin niyo siya, pasalamatan niyo siya, sapagkat ganang katauhan ay di sasambitin ito, sapagkat ganang katauhan ay di batid ito, ngunit ganang di nyo nga nakita ng inyong mga mata, na wika ko sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga't kung magkamisan, may mga taong lihim na nagpapagamot sa ibang bansa. Ayaw nilang malaman ng kapwa nila na sila'y may karamdaman. Ayaw malaman ng kanilang kapwa na sila'y gayon ang kalalagayan. Ngunit at pasubali, nakakamtan ba nilang tunay na kagalingan sa paglilihim sa kapwa? Sapagkat ang tunay na damdamin mo, mababatid, maaarok, matatalos ng Ama. Kaya, kung ang bawat araw, alam mo kung ano ang dapat mong tanggapin at suriin, makikilala mong lubos ang dapat mong kilalanin upang makalaya ka sa lahat mong damdamin na hindi pagkatao lamang, kundi ang damdaming Ama ang magbibigay upang magliwanag ganap ang buhay
at matutong pasalamatan ang lahat ng nakakamtan at matutong maligayang buhay ang manahan. Sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Alalaumbaga, mga minamahal ko, katotohanan ng sakit tinuturan, mapapalad kayo na sa inyong sarili, inialay at nilalagak nyo sa Ama at naglagak kayong tapat sa Kanya upang makilala nyong lubos siya at maramdaman nyong hindi pala ang salapi o bagay ang higit na mahalaga sa buhay ninyo, kundi siya na magpapaligaya sa buhay ninyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Bakit nga baga nagkakasala ang tao? Sa isip nito'y nagmumula ang mga pumapasok na kung misa'y kathang isip lamang o haka-haka. Ngunit ang espiritu ng katotohanan, kailanman ay hindi kayo sisidla ng haka-hakang salita at katang isip bilang katauhan, kundi ang pawang sasambitin at itatala sa inyong katauhan ay ang pawang kabutihan upang tamasahin ninyo ang kaloob na mabuti, ang biyayang kaiba sa lupa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Damhin ninyo ang pag-ibig ng Ama at mararamdaman nyo ang kalingang tapat niya. Sa tuwina'y tapat siya kung kumalingat maghari sa bawat isa, kaya't kung ang paghaharian niya'y kikilala sa Kanya, mapapatibay niya ang katawang iyaon upang mapalalim pa ang pundasyon niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Inyong pagnilayan, may nagsasabi at sinasabi naman yan ay pawang katotohanan. Mayroong dugong bughaw eka. Kahit Pilipino ka, minsan sasabihin, dugong bughaw ka eka. Royal blood. At ang pananaw ng marami, kapag royal blood ka, iba ang ugali mo. Ngunit ang pawang katotohanan, kahit anong lahi, nasa tao lamang yan. Kung tunay na kikilala at kikilalanin ng Ama, ano ka mang lahi, mapapabuti ka niya. Sapagkat siyang pawang mabuti at tunay na kabutihan ang dulot niya. Kaya't lahat ng anak niyang nagmimiting kilalanin at tanggapin siya, na pabubuti niya ang isip at kalooban nila. Sumainyong kapayapaan, kaya nga sa tuwina ang sambit na pagbati at paulit-ulit na sinasambit, sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat kung ang kapayapaan ang maghahari kanino man, payak, simpleng buhay, mararamdaman niyong tunay na galak at ligaya. Lalo tigit, kung nasa kasaganaan pa kayong kalalagayan, anong ganda ng nakamtan ninyo? Anong biyaya ang di ninyo dapat ipagpasalamat? Ang biyayang lisya ang ginagawa, sapagkat hindi lahat ng biyaya at pagpapala ay mula sa Amang dakila. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kumisan, masasabi mo talagang kay hiwaga ng Diyos.
lalo tigit kung sa iyong buhay, sa iyong sarili, ay napapatotohanan mong mahiwaga siya. Paano mo ba mapapanahan ang hiwaga niya sa iyo? Kung naranasan mo ang nalumbay, inaliw ka niya, pinasaya ka niya, sa gawa niyang kaparaanan, dapat mahalin mo na yan. Kung hinango ka niya sa hirap, sa maganda niyang kaparaanan at mabuti niyang kaloob, dapat pahalagahan mo na yan. Ngunit at pasubali, kung binigyan ka ng liwanag at minithi mong magtungo pa sa dilim, kasalanan mo na yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Lagi niyong tatandaan, ang taong madibdibin, ang taong mapag-isip na maraming iniisip, kailan may di mananahan ang liwanag. Subalit, kapag ikay anak ng Ama, na nabuksan ang diwa mo't pinananahan niya sa iyo, lagi mong mithiin, huwag ka nang madimlan pa. Sapagkat ang dilim na yaan, magdudulot sa iyo ng kapahamakan at ng kaparusahan. Mapapalad ang nagmimithing manahan ang liwanag at tumahak sa matuwid na daan. Pagpapala ay laganap, hanapin niyo't masusumpungan, sapagkat Ama ay mapayaya at mapagpala sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Pinakikita ng Ama ang pagkilos niya at pagtupad. At pinadadama niya ang pag-ibig niya sa kapwa mo rin, tao. Kaya, kung marunong kang magmahal ng tapat, tandaan mo, mayroon ding tapat na iibig at magpapakatapat sa iyo. Di man lahat ng kapwa mo inibig at minahal mo sa katapatan mong gagawin at ginagawa, hindi magkakabulang salita ng Ama. Bibigyan ka rin niya ng tunay na matapat tulad ng sa iyo. Subalit, kung ang pag-ibig mo'y paimbabaw, makakatagpo ka ng kapwa mo na akala mo'y mahal ka niya, subalit ang katotohanan tulad mo rin pala siyang mapagkunwaring tao. At siya unang pawang katotohanan, kung ano ang tinanim mo, siyang aanihin mo. Kung anong ginawa mo, siyang ganti sa iyo. Kaya lagi niyong gagawin, di baling kayo ang gawa ng di mabuti. Huwag lamang kayo ang gumawa ng di mabuti. May naghihintay pa sa inyong buhay at hinihintay pa kayo na gagawin ng Amang ganti na higit na mabuti kaysa ginawa niyong mabuti. Sapagkat ang Ama, iba kung gumanti, mahiwaga, mahimala, masurpresa, dakila. Ang kanyang kapangyarihan ay di napaparang kailanpaman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sabi nga, alam niyo po ba, hindi ko naman pinangarap ang mangaral ng ganito eh. At lalong hindi ko po pinangarap ang magsalita ng salitang banal. Ang salita ng mga salita na di ko alam sa dating buhay. Ngunit alam niyo po ba, ang tumanggap ay tumanggap, ang maniwala ay maniwala, sapagkat ganyan lamang ang buhay dito sa lupa. Ang kinikilala, tunay na nakakakilala sa Ama'y nagbabago ang ugali. Bumubuti kaysa dati, hindi sumasama kaysa dati. Kaya, huhukuman ng Ama ang tao sa takdang panahon. Ayon din sa kanyang gawa,
ang kanyang kakamtin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sa bagay, marami ang katwiran ay ganito. Malay ko pa ba kapag namatay ako? Basta ang mahalaga ay magpakasaya ako ngayon at gawin ko ang gusto ko. Oo nga naman. Malay pa nga ba niya kung binalot lang siya sa banig? Ngunit ang tanong, dapat hindi niya na lang kinilala ang Diyos niya, ganun pala ang katwiran niya. Dapat di na siya tumatawag ng Panginoon. Wala pala siyang Diyos na magtuturo ng tama sa kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, mapapalad yung madaling maniwala sa totoo, sa totoong aral, sa totoong salita, hindi sa kwentong kutsero. Sapagkat kumisan, mas madali pang paniwalaan ng tao ang kwento ng kapwa-tao niya. Hoy, alam mo ba, si Pedro at si Juan pala ay nagsama na. Chismis palang gusto nila. Ngunit kapag ang balita, sabi ng Panginoon, panahon na ng pagbabago. Nako, tsaka na ako magbabago. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kasalukuyan pa ako namamayagpag ng aking kagalakan. Kasalukuyan ko pa ang hinahanap ang aking kasiyahan. Pag namatay ako, hindi ko na ito tatamasahin. Pag namatay ako, hindi ko na ito magagawa. Ganyan ang katwiran ng taong baluktot. Ngunit ang taong matwid na naghahanap ng katwirang mabuti, ang isipin niya at gagawin niya, alam ko may Diyos, kaya't ang susundin ko, ang kalooban niya, hindi ang kalooban ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, kung may tinutuwid kayong mga anak ninyo at di makasunod sa inyo, isipin niyo yung sarili niyo. Kayo ba sa pagtutuwid ng Ama, sumusunod kayo sa Kanya? O may sarili kayong katwiran? Dahil ang gusto nyo, sundin nyo ang sarili nyo. Kumisan, ang tao, sagot niya, alam ko na yan, alam ko na yun. Ngunit, suriin mo gawa niya, wala sa katotohanan nang may alam siya ng gayon. Na, ang sabi ng Panginoon, sundin mo ang salita ko, talimahin mo ang aral ko, at ang liwanag ko'y sasayo. Kaya nga, nasa ng liwanag, kapag agawa ay lisya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Lalo't higit kung kilala yung nangungusap, at lalo't higit kung alam na walang pinag-aralan, walang pinagkaiba sa panahon ng Kristo. Kinutya, hinamak lamang ito. Iyan ang pawang katotohanan, o mga mahal ko. Kaya naman ang taong nagmamaang-maangan, siya rin ang kahabag-habag sa bandang huli ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sadyang masarap na mahirap ang maglingkod, sapagkat kung hindi ka patatatagin at di ka patitibayin ng Ama, sadyang kay hirap ng loob mo. Dahil pagkatao mo, kung pagkatao mong pinairal mo. Ngunit kapag tinanggap mo pala ang Panginoon bilang maglingkod ka sa Kanya, bilang itinalaga mo maglingkod ang sarili mo, dapat nga pala, sarado tenga, bulagang mata, pikit ka baga, kahit mulat na, at pipi ka, dahil nagtitimpi ka. At kapag pala gayon, mararamdaman mo ng paghahari niya, sapagkat kung sa dating pagkatao mo yan, huwag kang ganyanin. Kahit ikay pandak, kahit ikay mahirap, lalaban ka. Sapagkat matwid mo, pares lang tayong tao. Ngunit, kapag siya nang sa'yo, kahit na pinakapandak ka, at pandak ka pa sa lahat ng tao, ang pananaw mo'y mataas, sapagkat ang Ama mo, ang tinitingala mo, hindi kapwa tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya,
Gusto nyo bang lumigaya at sumayang buhay? Payapang isip at magandang kalooban ang sa inyo'y maghari at manahan. Maging templo kayong tapat na matibay na gusali ng Ama. Sapagkat ang Espiritu niya'y suma sa lahat. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? At siyamang suma sa lahat. Tanggapin mong marapat na sa'yo'y maging ganap, upang ika'y lubos na magliwanag at matunghayan mo ang dapat, sapagkat ang Ama ang maglaladlad ng dapat mong masilayan sa ibabaw ng kalupaan, at siya rin ang magmumulat sa iyong kaisipan para maunawaan mo ang kalahat-lahatan. Pagharian kayo. May tanong baga kayo? Paano ko ekang maunawaan yan? Hindi ko eka maintindihan ng mga sinasabing iyan. Magtiis ka munang di nakakaunawa. Kung mabubuksan naman ang pandama mo, yung pandama lang na yun ang mabuhay sa'yo, mapalad ka na, mahal ko. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Uy, nakaupo siya. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di, mga ibang bansa, mga nasa ibang bansa, sumalo na kayo. Ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Ala, bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa, parte-parte ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Ay, bugay doon. Manalig, umangkin at tanggap. Alam kong may parte-parte magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Ay, parte-parte. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin.
Kung ang binibigay sa'yo ay sinimulan niya sa piso, magpasalamat ka. Sa hindi mo namamalayan sa pagbabata mo, pagtitiis mo at paghihintay at sipag at tiyaga mo, dinagdagan niya muli ng naging 2 piso. At nang nakita niya, matyaga ka, masipag ka, nais mong umasenso, nais mong makatighaw, makalaya sa hirap mo. At tapat ka, may kalakip na pag-ibig sa puso mo at patuloy kang dumudulog sa Ama. Dinagdagan muli niya, naging 3 piso. Dahil patuloy na umaasa at nagtitiwala sa kanyang kaakibat ng pagsisinop at pagsisikap mo, may kalakip na pag-ibig at pagkasipag. Hindi mo namamalayan, ang nagsimulang piso, abay 100 na. Simpleng halimbawa lamang sa malalim na pundasyon at pagpupundasyon ng Ama para maging matatag, matibay kang magtiwala sa Kanya. Na kung mamarapatin mong patuloy kang aasa, na sa pag-asa mo'y patuloy kang gagawa, na sa paggawa mo'y patuloy kang iibig sa Kanya, sa hindi mo namamalayan, ang wala sa iyo'y nagkakaroon ka. At nang makita niya sa karampot na bahagi niya, ay masayang-masaya ka na. Nakakatawa ka, nagpupuri ka sa Kanya, pinasasalamatan mo siya, lugod na lugod siya sa iyo. Sa hindi mo inaasahan, higit doon nakamtan mo pa. At nang makita niya, habang binibigyan mo siya ng iyong sarili, tapat na tapat mong binibigay ito. At nakita niya ang katapatan mo sa Kanya. Sa hindi mo namamalayan, ang di mo na hinihingi, binibigay pa niya. Ganyan ang Ama. Kaya nga't maliwanag ang sinabi niya kay Solomon, Solomon, humiling ka na kung anong gusto mo. Wala po akong hihilingin kahit ano, kundi ang bigyan mo ko ng matutunan ko, malaman ko ang mabuti at masama. Tao, wika nga niyang maliwanag. Nang matutunan mo ang mabuti, ang tama sa buhay mo'y ginawa mo. Higit sa mabuti ang kakamtan mo, sapagkat ako nagpapabuti sa iyo. Kung ano ang hindi mo hiniling, ibibigay ko. Yamang hindi mo binigay, o hiniling man lang sa akin, na pahabain ko ang iyong buhay. Higit sa isang katauhan, higit sa maraming katauhan, higit sa nakamta ng kapwa mo nilalang, sa iyo ko'y ibibigay, sapagkat nakita ko, masigit na nais mo ang mabuti, kaysa bagay at kung ano pa. Yaon ang Ama. Ang nagmimithi ng kabutihan, sinisidlan niya ng kabanalan, at ang kabanalang tinataglay, yaon ang pasimula ng pagbabagong buhay. Wala mang banal, wala mang matwid, ngunit ang nagmimithi na sa Kanya ay kumilala at tumanggap. Hinahanap ang Kanyang mabuting katwiran, ginugusto ang Kanyang kaukulan, at nananahan siya sa mabutit liwanag, niya'y nagliliwanag panghigit sa Kanyang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Kumisan, pawang katotohanang nagaganap yan. Magmahal ka ng halimbawa ano. Kaya yung iba, sinasabi nila, karami niya ekang pamangkin, ibang tao pa eka inampon. Bakit po hindi mo masisisi ang tao? Sapagkat kung magkamisan, masakit mangyari yung minahal mong tapat dahil tinuring mong anak, dahil alam mo pamangkin mo, siya pa nang loloko sa'yo. Ibang tao, hindi masyado masakit dahil iba siyang lahi. Tama baga? Kaya kung ang lahat ng tao mag-iisip ng mabuti at ang mabuti ang gagawin, walang taong matatakot siyang kupkupin. Walang taong sasawa sa kanya, magsasawa sa kanya,
kundi lahat ng tao, kapwa-tao niya, mahal mo, mahal ka niya. Nagmahal ka, mamahalin ka nila. Buhay ba ang Ama? Kaya yun ang gustong mangyari ng Ama. Matutong kumilala, tumangga sa Kanya, at matutunan mong mahalin ang kapwa mo. Pagpalain kayo. Yan ang pundasyon niya na pinatitibay, pinatatatag sapagkat maraming tao na kung magkamisan, matatagpuan mo pa, masusumpungan mo pa, mararamdaman mo pa, higit pang magmahal ang iba kaysa kadugo mo. Sapagkat kung magkamisan may pangyayari, kadugo mo na, kinaiinggitan ka pa. Kalahi mo na, aniniyay bumagsak ka. Ngunit yung kapwa mo, na di mo kaano-anong tapat na nagmahal sa'yo, ang nais niya, mapaligaya ka. Matulungan ka, mahango ka sa dusa, sapagkat ang pag-ibig ng Ama ang nararamdaman nila. Mapapalad kayo na umibig sa hindi nyo kaano-ano dahil sa pag-ibig na nabuksan at binuksan ng Ama sa puso nyo. At marapat na magmahal din kayo ng higit sa lahat ay sa Kanya. At kung mahal siya, nararamdaman siya, kalahi mo'y mamahalin mo rin sapagkat ang nagmamahal ay namamahal niya, minamahal niya ang lahat ng kapwa niya. Ngunit, sadyangang sa buhay ng mundong ito, sa buhay ng tao, kung minsan mararamdaman mo pa sa iba ang tunay na pag-ibig, ang tapat na pagkalinga. Kaya nga, kapag nakatagpo kayo ng tunay na nagmamahal sa inyo, huwag nyo nang sayangin pa, mahalin yung tapat, gumanti kayong ganap. Kung ang puso nyo lamang ang may gaganti nyo, gawin nyo. Huwag nyong panghinayangan ang pagal na katawan sapagkat walang bumubukol ang hirap. Ngunit, sa masakit na loob at masalita na masakit na salita, nakasasakit, nakamamatay sa kapwa. Pagpalain kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Yamang, tapat, totoo, dakila ang Diyos. Hindi ba? Totoo nga yaon. Oo nga naman, walang pagkabulang salita, no? Kapag halimbawa, nakapag-asawa ka, yung asawa mo, mahal na mahal ka. Ibang tao yan, di ba? Ibang lahi yan, pero tapat siyang nagmahal sa'yo. Totoong-totoo ang salita ng Panginoon. Hindi kanya kaano-ano, minahal kang tapat at totoo. Kapag nakatagpo ka ng kaibigang tapat at totoo, minahal ka. Ang kanya'y sa'yo, ang sa'yo'y sa kanya. Dahil tapat kayong parehas, di ba kayo sarap magsama? Buhay ba ang Diyos? Ngunit, kung binigay mo na lahat ang puwersa mo, ang kakayahan mo at kaya mo, pagkatapos, masakit pa para sa Kanya, ang ginagawa mo kapag nakita, ganun lang, nakapagsalita ka ng ganyan, ayaw na. May mga tao na tama naman totoo sinasabi mo, ginagawang masakit, ginagawang masama, dahil ayaw nilang tanggapin. Mga minamahal, mapakasarap palang aminin ang kamalian, tanggapin ang kasalanan, at diyan ka makalalaya, at diyan ka magagala. Pagpalain kayo, may tapat bang Diyos o wala? Totoo ba ang Diyos o hindi? Kung magkagayon, anong inaasahan na makita sa lahat ng mga anak niya? Maging tapat, maging totoo ang lahat. Pagpalain kayo. Oh, yan ang isipin mo at mapapanatag, makakatulong ka magdama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Opo. Pag sinuri ninyo, halimbawa, naglingkod ka na sa Panginoon, tapat mo siyang pinaglingkuran at tapat mo siyang naramdaman. Suriin mo ngayon ang sarili mo sa unang buhay mo nang malayo ka sa Kanya.
Ngunit tumatawag ka, Panginoon ko at Diyos ko. Dumadasal ka, nananalangin ka, simba ka ng simba, luhod ka ng luhod. O kung anong relihiyon ka man. Ngunit wala ka naramdaman noon. Basihan mo ngayon nang naramdaman mo na siya. Saan ka masaya? Sa unang buhay mo, nagbibilang ka ng pera o ngayon wala kang binibilang na nararamdaman mo siya? Kaya, mamimili ka ngayon. Yan ang buhay na mula sa pundasyon na malalim na kaloob ng Diyos. Buhay bang Diyos? Ngunit dahil mahal na mahal ka at mahal mo siya, papayagan ba niyang magkulang ka? Gutumin ka? Hilahurin ka? Ibagsak ka? Yan ang Diyos. Ayaw niyang mapahamak ang bawat isang kanyang anak. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Hindi kayo magtatanong. Wala rin akong tanong. Huwag tayong magtanungan. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kapag nasuri po ninyo ang pag-uugali ng mga tao, alam niyo po may mga taong malakas ang boses, parang galit siya, pero mapagmahal naman. At yung po bang maawain at mabuti ang kalooban. Subalit, minsan may taong, naku, parang di makabasag pinggan. Pero, Diyos ko, kung liaitin ka naman pala, napakahirap tanggapin. Ano? Iba-iba ang ugali ng tao. Pero taong masalita, meron taong hindi masalita. Meron taong gumagawa ng lihim. Lihim niyang ginagawa sapagkat masasiyang gumagawa ng lihim niyang ginagawa. Hindi masama, mabuti ang ginagawa. Meron din taong lihim na gumagawa na masama. Alam niyo po, dalawang lihim. Ang lihim na paggawa ng masama at lihim na paggawa ng mabuti. Saan kayo ngayon? Sa lihim na gumagawa ng mabuti o lihim na gumagawa ng masama? Aba, kayo nang mamili. May sentido kumon kayo, gamitin ninyo, sabi ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, kapag naramdaman nyo na nag-iba na ang damdamin nyo at binubuhay na ng Amang pag-ibig na nasa puso nyo, patuloy nyo nang ibigay sa Kanya at mabuhay pang lubos at mapapatotohanan niya kung sino siya, ano siya sa inyo, at kayo rin naman, mapapatotohanan nyo, iba siya sa mundo ng tao. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? Wala kayong tatanong at di kayo magtatanong. Binigyan kayo, tinalaga kayo sa iba't ibang gampanin. Binigyan kayo ng iba't ibang buhay, iba't ibang kapalaran. Ngunit sa iba't ibang iyan, isa lang ang nagbibigay ng mabuting damdamin. Kaya't sa Kanya niyo ibigay ang damdamin niyong taglay upang lalo kayong magalak, masiyahan at matuwa kung ang paghahari niya sa puso't isip niyo sa buo niyong pagkatao'y buhay na buhay. Pagpalain kayo, lagi niyong tatandaan ang pangaral, ang aral, ang pahayag, pag-uulat ay di panunumbok patama sa kapwa ng taong nagsasalita, kundi pahayag, pag-uulat, pagbubukas, diwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh, aba, masarap ka na bang umupo? Ay, pinapawisan na siya. Kumusta naman ang dalawang ito? Oh, yan. Lagi mong tatandaan. Minsan makikita mo, parang normal lang.
Ngunit kung minsan naman, sinusumpong dahil, ibig sabihin, yung kanilang utak na nagkaroon ng problema ay di pa nagbabalik na maigi sa normal. Ngunit, at pasubali, nauunawaan nila. Ano? Yun ang mahalaga. May pag-iisip. Sila tumabait. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakabait. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kambal maneka, magkakaiba ng diwa, magkakaiba ng gawa. Kaya, sabay man kayo sa loob ng sinapupunan, magkakaiba kayo ng ugali. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil totoo at tapat. Hindi lahat ng masakit ay kailangang hilutin. Ano po? At di lahat ng makati kailangang kamutin. Totoo yan. Pag may nangangati sa inyo, pigilin, tiisin. At kapag nalibang ang isip ninyo, nakakalimutan nyo ang makati, di nyo nakakamot, di nyo alam, wala na yan. Subukan ninyo. Sapagkat patutuo lamang ng Ama, dito nagmumula ang ikalalala ng sakit mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? O bakit nga ba hindi? Sige, subukan mo. Kaya nga binibigay halimbawa si Apo Kunching. Kahapon, ito, magang-maga, pagkatapos ng gawain, sabi ng mga, Apo, bakit kakamaga niyan? Napakakati nga ka ako eh. Napakakati. Pinabatid sa akin, lagyan ko ng aksibal. Nagpahingi ako ng aksibal, bulang. Kinanyan ko. Gusto kong digsi sa kate. Ngunit may mission po ako kahapon. Hindi, nalibang ang diwa ko. Ginamit ang diwa ko. Ginamit ang bibig ko, nalimutan si Kate, adi nawala si Kate. Kaya si Kate na ibabahagi sa inyo, kung gagawin ninyo, tutulad din ang Kate nyo, mawawala. Ito, buhay ba ang Diyos? Saan po ba nagmula kaayan? Doon nga sa mabait na hanip na may bulo. Isang araw, gabi na pala, yun, yung alagad na yun. Dumating. Ay, araw pa yata yun, ano? Gabi na nga. Tama nga naman, gabi. Alam niyo po ba, agad na umalsa yung loob ng mata niya at halos parang dugo na at namaga. Sa paniniwala niya, sa pananalig niya, sa pananampalataya niya, simpleng gamot. Di umuwi siya, namulat na mata niya. Ganyan po kahiwaga ang Diyos. At alam niyo po ba, hindi komersyal ito, kundi patotoong may Diyos tayo. Kung wala tayong Diyos, at di tayo nakakakita ng mga hiwaga ng Diyos, hindi ako, umuwi na tayo. Buhay ba ang Diyos? Bakit po? Bakit? Ako nga rin mismo, hindi ko alam na totoong may Diyos noon eh. Pero naniniwala akong may Diyos. Kaya lamang, napapatotohanan ko lang na may Diyos. Hindi ko naman nakikita'y hiwaga. Wala akong nakikitang hiwaga noong panahon na yun eh. Kasi hindi ko alam ang hiwaga. Hindi ko rin alam yung himala. Subalit, sa mga ginawa ng Diyos, katulad ng batang ito, 100,000, hindi nakakaupo, ngayon nakakaupo, wala kang binibilang na 100,000, anak, ano?
At wala kang tinatapong 100,000, no? Ano tinatapon mo ngayon? Wala. Pero dapat magbigay ka ng pananampalatayang matapat. Buhay bang Diyos? Paano ako lubos nagtiwalang may Diyos? Isang kaganapan lamang po ito binabalik sa akin. At yun nga po ang hinihiling ko lagi sa Panginoon na gawin niya sa inyo lagi eh. Kaya lang po, siyempre, sabi nga niya, marami na akong pinakita anak. Hiwaga akong gagawin at ginawa. Subalit, ilan kaya sa palagay mo ang totoong naniwala? Oo nga po. Yan ang bakod na yan. Pumasok po ang aking inda. Binabalik po sa akin. Nasa tindahan siya noon. Sabi niya, pipikit po ako para di ako magkamali dahil pinakikita pong maliwanag ay ito. Pumasok, inabutan niya po ako sa loob. Nagbabras ako ng tiles. Nakaupo ako, may planggana na may sabon at may plangganang may basahan, may tubig. Nagbabras ako ganyan. Sabi niya, anak, may mga pasyente na. Hindi po ako tinatawag. Ayaw ko magpatawag ng Apo Kunching. Ayaw ko magpatawag. May pasyente na eka. Ay, pauwiin nyo na sila. Pauwiin nyo na sila, sabi ko. Ayaw ko na. Totoo po nun. Habang kinikis-kis ko, parang gigil na gigil ako sa mga tiles. Sabi ko, ayoko na. Demonyo pala ako. Luka-luka ako. Sa kabila ng ganito, demonyo pa rin ako. Luka-luka pala. Ayoko na po. Ayoko na. Pauwiin nyo na sila. Nangusap po. Constancia, tugutan mo na yaan. Patawarin niyo po ako. Ayoko na po. Ayoko na po. Pasubali ko sa'yo'y tugutan mo na yaan. Sulong luwalin mo sila. Sa dating buhay ko, hindi ko alam ang tugutan at luwalin. Ano po ba yun? Tumigil ka na at lumabas ka na. Opo, tatapusin ko muna po ito. Sabi ko, tatapusin ko muna po. Pasubali ko sa'yo, alin ang mas mahalaga? Buhay o linilinis mo? Patawad po. Dali-dali ko pong niligpit. Dahil hindi na po ako pwedeng hindi tumigil. Sumakit po ang balikat ko. Hindi ko na maigalaw. Patawad po, aalis na po ako. Niligpit ko, inalis ko na. Humarap po ako sa Divine Mercy kong maliit. Yun pa lang po ang aking larawan nun. At yung larawan ko na yun, bigay lang sa aking kalendaryo noon na may 3 o'clock habit na panalangin. Pinutol ko, pinakwadro ko. At sumusunod ako noong panahon na yon sa panalangin sa TV. Ganyan lang po ang simula. Ngunit, bago po nangyari yon, napanaginip ko na siya noon. Pero ayaw ko maniwala. At ayaw po akong paglingkurin ni Mader. Sabi niya, huwag mo Eka ang tanggapin. Naku Eka, pagtatawanan ka lang. Yan po ang salita. Madaling salita, shortcut po natin. Lumabas ako. Umarap ako sa Divine Mercy. Bakit ganun? Sabi mo, ikaw pinaglilingkuran ko. Ikaw naglilingkod sa tao. Ba't pinagtatawanan nila ako? Ba't demonyo raw ako? Constancia, kung pakikinggan mo ang tao na naigang tao, kung ako pakikinggan mo, mananaygay ako. Diyos ko, patawarin mo po ako. Sulong, sabi niya, may darating na pasyente, isang babae, buhat-buhat nila,
hindi makalakad, sabi niya. At gawin mo'y gayon. Isa pa po akong hindi magaling magtiwala noon. Sapagkat, sino ba yung nagsalita na yun? Hindi ko man nakikita. Kaya, baliwala po sa akin yun. Nakahilera po dito ang mga nakaupong pasyente. Nakiupo po ako. Umupo ako. Dahil mayroon pong upuan dyan dati. Sabi ko pa sa kanilang pasuplada. Akala nyo ba gusto kong ganito? Ba, di ko po gusto ito. Kaya kung ako lang, ayoko po ka ako. Suplada. Suplada po ako, ano po? Sabi ko. Bakit po gugustuhin ko yan? Sabi nila, demonyo ako, loko-loko ako, sirapuntok, berat. Sabi sa akin. Sabi nila, sila po yun. Ako naman, may nagsalitang isa. Ako naman, kaining naniniwala. Kayo po naniniwala. Sila hindi. Ganyan po ang sagot ko. Patawarin ako ng Diyos. Alam niyo po, pamiyamaya may kumakatok sa iyo. At yung pumarada sa sasakyan na yon, buhat nila'y babae. Nung makita ko po yung babaeng yan, dumatal na po. Pinaupo dito sa dinding. Dito po siya sa dinding namin ng bahay na pinaupo, nakasilya. Pinaupo, pero aray ko, aray ko. Dumatal. Pinalapitan niya po sa akin. Ang sabi niya, hatakin mo ang paa. Inaangat pa lang, aray ko, aray ka. Pasubali ko sa'yo. Kung di natin gagalawin yan, paano kang makalalakad? Sulong batahin mo. Hinatak ng 3. Aray ko po. Batahin mo. O sulong ka, tumindig ka na. Pagtindig, lumakad. Paglakad, sige ka, umuwi ka na. Sa awa ng Ama, sa patnubay ng Ama, mula noon, di ko na rin siya nakita. Kamo mo, nagbalik para magpasalamat? Hindi. Anong tinura? Yan ang tao konstansya. Walang pinagkaiba sa 10 ketungin. Isa lang ang nakaalalang magbalik sapagkat malayo ang kanyang bayan. Walang malayo na di nalalapit at walang malapit na di nalalayo. Tandaan ninyo, kung bilang pagkatao, ang gagawin ito'y di pagmamagaling at di pagmamagaling sapagkat walang pagmamagaling. Ngunit, makinabang ang makikinabang, tumanggap ang makakatanggap, maniwala ang nagtitiwala. Yun lamang ang isang pasimulang dapat ninyong pagnilayan. Sino nagpapagaling? Hindi tao, hindi Diyos. At doon na, pagkatapos niyang umalis, pumasok na po ako sa sala at sinabi ko, patawarin mo ako, maglilingkod na ako. Gayon pa man, sa unang sinabi kong maglilingkod na ako, subalit, kapag dumaratal ang pagkakataon na may nalalaman akong pinag-uusapan ako, demonyo kasya, kulto kasya, hindi totoo, huwad sila, hindi totoo. Marupok pa ako. Gusto kong umayaw. Ngunit, nagpapasalamat ako sa Ama, sa ating Panginoong Jesucristo, sa banal na Espiritu, di niya niloob na ang aking kahinaan ay gupuin ang aking katauhan, sapagkat ang hiling ko, araw at gabi, manguna ka sa akin, wag ang sarili ko. Pagharian mo ako ng Espiritu mo, wag ang aking katauhan, sapagkat kung bilang tao, hindi ko kakayanit, walang magagawa ko. At kung ako lamang, ayaw ko. Buhay bang Diyos?
Mga minamahal, ang nakaraan ay nakaraan na, ngunit sa Diyos ay di malilimutan yan. At kapag ginusto niyang ibalik ay maibabalik niya. Kung nais niyang ihayag ay mahahayag niya. Yan ang banal na salita sa Biblia. Bawat tumutuklas niyan at nagsasabuhay, masusumpungan nila ang Diyos na buhay. Subalit kung pag-aaralan mo lang yan, mememoryahin mo, tatandaan mo, pagkatapos babaliwalaan mo, huwag kang pakakasiguro sa dinadaya mong sarili. Baka bandang huli, sinayang mo lang ang kaalam at karunungang natutunan mo, kawawa ka, huwag mo sayangin ito. Kaya pahalagahan at pangunahan nawa kayo ng tunay na mabuting pag-iisip upang maunawaan ninyo ang tunay na kahulugan ng ibig sabihin ng Diyos sa lahat ng tao. Hali kayo, lumapit kayo sa akin. Ako ang buhay, ang lakas, at inyong tibay. Kaya't kung kayo'y nangangailangan ng lakas at tagat-tibay, isa lang ang dapat niyong hanapin at inyong masumpungan, Diyos na walang hanggan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Gayon pa man, walang taong matatag, walang taong matibay, at walang taong banal. Kaya kung magkamisan na dumarata lang pagkatao, walang dapat hilingin at dapat idulog. Panginoon, huwag mo pong panaigin ang sarili ko gusto, kundi ang sariling kalooban mo nang matalo ko ang damdamin kong ito. Ikaw ang umagaw sa akin, huwag ang masama espiritu. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? At sa totoo lang po, aaminin ko sa inyo, para ako nangungumpisal, hindi ko ikahihiya. Nung bago-bago po ako, ayaw ko mang nagpupunta dyan sa bahay pare. Ayaw ko magsimba dyan. Bakit po? Hindi dahil nilalagpasan ko ang simbahan dyan. Ang inaayawan ko yung mga tao. Sapagkat pag nakaupo na ako, sabi na, para hindi po sila nagkakasala, sabi ng Panginoon, lumayo ka. Ngunit, sinabi niya, daratal ang takda, tatanggapin ka. Dumating ang takda, tinanggap ako. Kaya ngayon, nandun ako. Hindi ibig sabihin lumayo ako, nilayuan ko ang tao, kundi inilayo ko sila sa pagkakasala. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat nasa simbahan